bro, anong talata sa Bible. Biblia ang itatanong mo, bro? Oh. Ang tanong ko lang sa lahat naman kayo, mga nakikinig, narinig ko na yung iba na CFD, ginagamit yung talata ng 1 Juan 2:19. Ang tanong Okay. ko, Yung ang tanong ko diyan, mayroon bang mababasa natin na yan na talata na Iglesia Katolika Romana First John 2:19 ang tanong mo, bro? First John 2:19 ang tanong mo, bro? Bro, hanap ka ng medyo magandang magandang signal kasi nagputol-putol yung boses mo. Bro? Hanap ka ng magandang signal para kang robot. Nawala yung signal. Oh, yan, wala nga. Sige, ano yung tanong mo, bro? Sa anong talata yung tanong mo? Sa 1 Juan 2:19, Babasahin muna natin ha. nagamit Pagkatapos nating sa mga basahin, Roman. pagkatapos nating basahin, bro, saka ka magtanong, basahin muna natin ha. Sige, Basahin muna natin basahin yung mo. talata. Okay, so ito yung talata sa 1 John 2:19. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sana silang kasama natin. Natili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. So ano yung pinakatanong mo dito sa talatang ito, bro? Ang tanong ko, may nababasa bang Iglesia Katolika Romana sa iyang talata? Meron o wala? Of course, wala. Pero ang pinapatungkulan dyan na kasama natin ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. No, kasi kung babasahin natin ang Greek na nasalin ng Biblia sa Acts 9:39, basahin mo natin ha. Wait lang ha. Anuin ko muna ha. Acts 9:39 sa Greek kapatid na interlinear, ang ating mababasa Ecclesia Katoles, no? Ipakita ko lang ha. Wait lang. Ayan, no? So dito, kung makita mo dito, naka dyan sa screen, sa Acts 9:31, ito, Acts 9:31, sa Greek na salin, ang iglesia na kanilang napangaral ay Ecclesia Katoles. Ito sa Acts 9:31, Hymenhon Ecclesia Katoles. Ayan, Ecclesia Katoles. Katoles means throughout the whole or universal, meaning Catholic. So yung sa 1 John 19, bro, although hindi naman sinabi doon letra per letra na Catholic, pero ang samahan na iyon na iniwanan ng mga antikristo, yung tumalikod sa iglesia, yun ang Iglesia Katolika or Iglesia Katolik sa 9:31 ng Acts, kapatid. Follow-up question. Yes, bro. Okay. Ay, kalawang tanong ko, no? Yung Acts 9:31, si Apostol John ba yung writer dyan? Yes or no? Hindi, si Lucas. Si Lucas at ang source niya, isa sa source niya ay si Apostle Paul, no? At hindi naman sila hiwalay ng samahan, bro. Isa lang naman ang kanilang iglesia na kinaaniban, no? So kung ano man ang sinasabi ng isang ebanghilista, yun ang sinasabi ng kabuuan, no? Dahil isa lamang ang kanilang pananampalataya in Ephesians 4:4-5, sabi ni St. Paul, iisa lang ang kanilang pananampalataya. Efeso 4:4-5, ito ang aral ni Apostol na Pablo, no? May isang katawan, ang katawan na sinasabi dito ang iglesia,
no? In Colossians 1:18, ang katawan ay ang iglesia. At iisang espiritu, kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. So, although hindi si St. John ang nagpahayag ng Iglesia Catholic doon sa Acts 9:31, ang kanyang mga kasamahan, so ibig sabihin, iisa lang yung iglesia na kanilang kinasasakupan. At yun ang Iglesia Catholic sa Acts 9:31, kapatid, na itinatag ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 16:18. Next question. Yung Yes. yung nakasulat sa mga talata na yan, sila ba ay mga Hudyo o hindi Hudyo? Hudyo na naging Kristiyano. No, alam naman natin na ang mga unang bayan ng Diyos, mga Hudyo yun. Ibig sabihin, Panginoong Kristo ay isang tunay na Hudyo. Pero at their time, no, lalo na nung naitatag ng kanilang iglesia, hindi na sila sumama sa Hudyo. Kaya nga palagi na sila nagdidebate. No? Sila ay isang Judaic Christian community. From Hudyo na naging Kristiyano. Dahil ang ating Panginoong Kristo, nagtatag siya ng kaniyang sariling samahan at yun ang Iglesia Catholic na ipinangaral ng mga apostol sa Acts 9:31, kapatid. Next question, follow up. Next question. Yung yes, mga unang Bro. Kristiyano, sabi mo, mga Hudyo ba o hindi Hudyo? Originally nga, di ba sabi ko nga, originally, lahat sila mga Hudyo, from Christ to the 12 apostles, even St. Paul na pang 13 apostoles, sila ay mga Hudyo. No? Pero noong ang nagtatag ng ating Panginoong Kristo, yung kanilang pagkasali sa Judaic religion is inabandon na nila. Inabandon nila kasi nga Christian community na sila. Actually, in Acts 24:14, yung kinabibilangan nila na iglesia, tinawag yun na sekta. No, basahin ko sa iyo ha. So hindi na siya sa Judaism, no, kasi pinangalanan na sila na sekta, no, sa Acts 24:14, pinangalanan silang sekta, bro, no. So they are nung panahon na yon ay sekta sila ng mga Hudyo. No, basahin mo natin na Acts 24:14. Ito ang ating mababasa, kapatid. Ngunit ito ang ipahahayag ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta. So yung daan, ito yung iglesia, tinawag na sekta. So yung sekta na yan, hindi na yan yung Judaism. Yun na yung daan na itinuturo ni Panginoong Kristo na kanyang iglesia, kapatid. So hindi na talaga yan totally Judaic religion or community ang kinasasakupan ng mga apostoles at ng Panginoong Kristo, kung hindi kanilang sariling samahan na yan na tinatawag na Christianity, na ang kanilang founder ay ang ating Panginoong Kristo at lumaganap yan from Rome at sa buong mundo, kapatid. Next question. Yung sinulat ni John ng 1 Juan 2:19, yung mabasa po natin sa John 4:22, saan ba nanggaling yung kaligtasan natin? Sa Hudyo o hindi Hudyo? No, hindi sa Hudyo nanggaling ang kaligtasan, sa Panginoong Kristo. No, sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan na nakapagligtas, ang ating Panginoong Kristo lang. Acts 4:12, kapatid, ito ang ating mababasa. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan lamang ni Panginoong Kristo ang ikaliligtas. No, ang Judaic religion, hindi man nakakapagligtas ang kanilang sekta. Basahin ko sa iyo in Matthew 23:15, hindi sila nakakapagligtas, kapatid. Basahin natin ha. Nakaka-impyerno pa nga yung aral nila eh. Basahin natin ito. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo,
mga mapag-imbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghahanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya'y magkayauna, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. No, basahin natin sa ibang salin nito, yung magandang salin na nakaka-impyerno na yung ano ng Hudiyo. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudiyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Nakaka-impyerno na yung turo ng mga Hudiyo, kapatid. Sa panahon ng Kristiyano, hindi na dapat natin sundin yan. Next question, kapatid. So, ulitin ko yung tanong, no? Yung talata sa John 4:22. Sabi mo, hindi nanggaling sa Hudiyo yung kaligtasan. Basahin mo yung talata sa John 4:22. Sige, basahin muna natin. Then i-contextualize natin, ha. Anong talata yon? Sabi mo, hindi nanggaling sa Hudiyo, eh. Basahin John mo. 4:22? John 4:22? Bro, John 4:22 ba yun, kapatid? Yes. Okay, basahin muna natin. I-contextualize natin, ano. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudiyo. Okay. So ito yung sagot ng babae, bro. Ang nagsabi nito, bro, hindi si Panginoong Jesucristo, yung kausap ng babae. Basahin natin, ha. Yung babae yung kausap na dito na Palestinian, ano nga ba yung lahi ng babae dito? Basahin natin, umpisahan natin sa pinakataas, no? Para makuha natin yung konteksto. Samarian na babae ang nagsabi noon, hindi si Panginoong Jesucristo, bro. Hindi mo nakuha yung konteksto nito, kaya pala yun ang ano mo, no? Umpisahan natin sa Samaritan ng babae. Dito sa 7, nag-umpisa sa 7. Basahin natin na sa 7, may isang Samaritanang dumating upang umigib. So Samaritanang babae ito, at sinabi ni Jesus sa kanya, maari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudiyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudiyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. So ang konteksto dito, no, usap ang ating Panginoong Jesucristo sa isang Samaritanang babae, no, kasi yung igiban ng tubig na kanilang kung saan nandyan sila ay isang pamana no ni Jacob sa part ng babae. No, na wala nang ibang pwedeng humingi diyan kasi pag hindi ka kalay, hindi ka pwedeng humingi. So ito yung konteksto niyang, kapatid, no. Papatuloy natin. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop, higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi ako mauhaw, ni pumarito upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wika ni Jesus, wala akong asawa. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta.
tanda natin na nagsalita dito ang babae na bro. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. No? Ngunit sinasabi ninyong mga Hudiyo na sa Jerusalem lang dapat sambahin ang Diyos. So dito, ipinapa liwanag sa kanya ng babae yung differences nilang dalawa pagdating sa pagsamba. No? Kasi sa kanila bilang Samaritana, diyan sila kung saan nagsumamba si Jacob sa balon na yan. Gayong ang mga Hudyo sumasamba doon sa templo. So ito yung konteksto nun. No? So sa 21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. So si Panginoong Jesucristo naman kapatid, pinaliwanag niya sa babae na ang katotohanan dumating na. Ibig sabihin siya na. Siya ang magtuturo kung sa paanong paraan sambahin ang Ama at ang Diyos. No? Siya ang magtuturo, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. So tinuro na ni Panginoong Jesucristo dyan so kung saan at paano sasambahin ang tunay na Diyos. Then sa 4:22, ang babae nagsalita dito, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudiyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama, si Panginoong Jesucristo pa nagsalita dito, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. O so dito mga kapatid, makita natin kung paano itinuro ng Panginoong Jesucristo ang tunay na pagsamba. So in context kasi kapatid, in context sa panahon kasi nila, ang tunay kasi na pagsamba na inilaan ng Diyos doon sa templo ng mga Hudiyo, hindi sa bundok. Kaya sinabi ni Panginoong Jesucristo yun, no, na ang kaligtasan ay nagmumula sa Hudiyo. Kasi sila man ang unang tinawag na bayan ng Diyos. No? Sila ang unang tinawag ng bayan ng Diyos at ang kaharap na doon yung babae. Yung babae kasi, ang uri ng pagsamba nila doon sa bundok. So pinangaralan siya ni Panginoong Jesucristo na sa Hudiyo magsisimula ang kaligtasan. Doon sa panahon nila. Okay, so yun ang konteksto nun. Pero hindi yun nangangahulugan bro na pati sa panahon natin, yung kaligtasan natin ay doon doon magdidepende sa Hudiyo. Hindi. Kasi ang kaligtasan natin sa ating Panginoong Jesucristo na Acts 4:12. Diba? Acts 4:12, binasa natin kaganina na walang ibang pangalan ang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan. Kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. At kung babasahin nga natin yung kaganina, yung Matthew 23:15, delikado nga ang mga napapaanib sa Hudiyo na sikta kapatid kasi nga masahol pa ang nagiging ugali ng mga napaanib sa Hudiyo kaysa sa mga Hudiyo. Di ba sabi pa nga doon mas karapat-dapat pa sila na parusahan sa impyerno kasi nagiging ganun ka masahol ang mga nahikayat na maging Hudiyo kapatid. Actually, kung babasahin natin na maigi ang Bible kapatid, ang batas ni Moises ay hindi na siya nakakapagligtas sa atin. Hindi na siya makakapagligtas sa atin. Kung babasahin natin sa Gawa 13:39 kapatid, hindi na siya makakatulong sa ating kaligtasan, no? Umpisahan natin sa 38, no? Sa 38 natin basahin at 39, no? So ito ang sinabi ni Apostol na Pablo. Kaya maging hayag nawa sa inyo mga kapatid na sa pamamagitan ng taong ito'y binabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan at sa pamamagitan niya ang bawat pananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya sa Christian era bro, wala nang silbi yung mga batas ni Moises maliban doon sa Ten Commandments kasi batas ng Diyos yun yung Ten Commandments. Pero yung batas ni Moises na ibinigay para sa mga Israelita para kanilang sundin, hindi na aplikado sa atin yun bro. Kaya nga yung sinabi mo na doon pa rin nagsisimula sa Hudiyo, sa Jerusalem, o sa mga Hudiyo ang kaligtasan, hindi na sa panahon lang nila yon. Ang konteksto ng pinabasa mo kanina, kaharap na kasi doon sa Samaritanang babae. So, tinuruan lang siya ni Panginoong Jesucristo na yung uri ng pagsamba ay hindi doon sa bundok. Kasi yung mga Samaritana doon sila sumasamba sa bundok kung saan si Jacob ay uminom ng tubig.
So pinangaralan siya ni Panginoon Kristo na alam ba ninyo na sa mga Hudyo nag-uumpisa ang kaligtasan? Kasi ang context sa Old Testament kasi ang Hudyo man talaga ang tinawag ng Diyos na magiging bayan niya, hindi man ang mga Samaritana. Kaya doon talaga ang kaligtasan sa mga Hudyo. Pero sa Christian era bro, lalong-lalo sa panahon natin, sa pangalan na natin Panginoong Kristo bro, hindi na sa batas ng mga Hudyo o sa pamamaraanan ng mga Hudyo kapatid. Next question bro. Kapatid? Andiyan ka pa? Magwayin? Ay ko ba si magwayin o hindi? Okay, next question, no? So sabi mo, Okay, sa next. pangalan ni Jesucristo. Meron ako, Yes bro. nandito pa ko. Tanong ko, no? Sabi mo, hindi na yung aplikado yung kaligtasan, yung mga Hudyo. So, sa pangalan ni Oo, Jesucristo, hindi ginamit mo yung talata, Acts 4:12. So, ang tanong ko ito, yung pangalang Jesus, yung pagka-Hudyo ba si Jesus? Hindi. Yes, Hudyo siya sa kanyang pagkatao, no? Hudyo siya kasi siya ay under sa law nung naging tao siya. So Hudyo siya, bro. Pero bago pa naging Hudyo ang ating Panginoong Kristo, umiiral na siya at siya ang Diyos na sinasamba ng mga Hudyo, kapatid. Okay. Yung pagka-Hudyo ni Jesus Christ. Ha? Ano yung tanong mo, bro? Yung pagka-Hudyo ni Jesus Christ. Kuandria kining saba. Yung pagka-Hudyo ni Jesus Christ, yung siya ang kaligtasan natin. Tanong ko, yung Romans 3:29, ang kaligtasan ba ay para lang sa Hudyo, ang Diyos, o No. hindi kasali yung Hudyo? Hindi. No, hindi kasi ang kaligtasan ay para sa lahat na, no? In 1 Timothy 2 ang 2:4 ang kalooban ng Diyos ang mailigtas ang lahat. Lahat, hindi lang mga Hudyo or Griego, no? Actually sa Galatia 3:27 to 29 wala nang Griego, wala nang Hudyo, wala nang Hintil. No, kasi tayo ay iisa na sa ating Panginoong Jesucristo. So, ang kaligtasan na sa iglesia na naitinatag natin Panginoong Jesucristo. So, sa unang Timoteo 2:4, ito ang kalooban ng Diyos na siyang may ibig na ang lahat kapatid lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So, hindi sa Hudyo lang or sa Kristiyano lang ang may kaligtasan, kundi ang lahat ng tao, ang ibig ng Diyos, lahat ng tao ay mailigtas, kapatid. So sa totoo, yung kaligtasan nang galing una sa Hudyo at kasali din tayo. Yes or no? Yes, no. In Galatia 3:27, wala nang tawag dito. Kung sa baga, wala nang pinapaboran ng Diyos. Sa lahat ng gustong mailigtas, ililigtas ng Diyos. Kasi ang kamatayan ni Panginoong Kristo para man yun sa lahat. Pero merong proseso ka dapat na sundin na kinakailangan ka mapasok sa kanyang kaharian o sa kanyang iglesia. Sa Galatia 3:27 hanggang 28, kapatid, ito ang pahayag ng Apostol na Pablo. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo at ibinihi si Kristo, walang magiging Hudyo o Griego man, o magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. So, kapag kaisa na tayo ni Panginoong Kristo, kapatid, wala nang discrimination na ikaw ay Hudyo, ikaw ay Griego, ikaw ay Hintil. Wala nang ganun. Sa batas ni Kristo, kapag tayo ay kaisa na sa kanyang iglesia, tayo ay magkakapatid na sa ating Panginoong Kristo, kapatid. So wala nang diskriminasyon kung Hudyo ka ba o Griego, wala nang ganun sa Christian era, kapatid.
Hindi katulad dati, kapag Hudiyo ka lang, di ba? Kapag Samaritana ka lang. Yun nga nangyari doon sa John 4:22 na sinabi ng babae kay Panginoong Kristo, kayo sa Jerusalem kayo sumasamba. Kami dito kami sumasamba sa bundok. Kaya sinabihan siya ni Panginoong Kristo na darating ang araw na malalaman nyo kung paano ang tunay na pagsamba sa Ama. Hindi sa Jerusalem o sa bundok na ito. Ibig sabihin, sa tunay na napagsamba na ituturo natin Panginoong Kristo, kapatid. So sa Christian era, bro, wala ng Griego, wala ng Hudiyo, lahat tayo ay dapat kaisa na sa iglesia na itinatag nating Panginoong Kristo, kapatid. So, next na tanong. No? Yes. So, linawin lang natin yung totoo, yung una, ang kaligtasan ay nanggaling sa Hudyo. Yes or no? Yung totoo. Yes, sa panahon nga nila. Sa panahon nila, bro, no, ang ginamit mo na talata nga yung John 4:22. Of course, hindi naman natin pwedeng i-deny yan kasi nga sinabi ng Panginoong Kristo yan sa panahon ng mga Hudyo yon. No, na hindi pa siya kilala ng mga tao bilang Mesiyas. So, sinabi niya doon sa babae na in context doon sa arguments ng babae ba, na doon kayo sumasamba sa templo, kami dito kami sa bundok na ito sumasamba. So parang may distinction ang uri ng pagsamba ng mga unang tao, no? So si Kristo bilang Diyos na pumili sa Israel, kanyang pinaliwanag sa babae na alam mo ba na ang kaligtasan ay magsisimula sa mga Hudyo. Magsisimula sa kanila, bro, kasi sila man ang pinangakuan ng Diyos na padadalhan ng Mesiyas para iligtas, di ba? Kaya magsisimula sa kanila. Pero hindi yun nangangahulugan, kapatid, na yung ating kaligtasan may depende doon sa mga Hudyo. Hindi. Dahil sa ministry ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang pangangaral, sa kanyang salita, ang kaligtasan ay sa Diyos lang at sa ating Panginoong Kristo, bro. At sa kanyang iglesia. Kasi ang kanyang iglesia, hindi man hiwalay sa kanya na siya yung ulo ng iglesia eh. So hindi yun sila hiwalay. Okay? So in context doon sa tanong mo na sa John 4:22 sa Israel ang unang kaligtasan sa Israel, yes, no, sa panahon nila, pero sa panahon ng Kristiyano, bro, hindi na nga makapagligtas ang Israel eh. Kahit sarili nga nila, hindi na sila ililigtas kung hindi sila maanib sa iglesia na itinatag ng Panginoong Kristo, kapatid. So ang kaligtasan ngayon ay sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, kapatid. Okay, next question. Yung totoo naman no, na sa Hudyo, so Israel yung kaligtasan. Una. So ang tanong ko lang, yung kaligtasan ba kasali yung pagsamba? Yes or no? Yung kaligtasan ba kasali ang pagsamba? Oh, of course, kasi yes, of course, kasi ang batas talaga ng Diyos, sambahin mo siya actually sa araw ng pahingilin diyan sa Old Testament, di ba? At ginagawa nga ng mga Hudyo yan sa Sabado, no? Yung pagsamba sa Diyos at gawin niyo yan sa 7th day after ng 6 days of work. So pagsamba maging sa New Testament, doon sa binasa mong John 4:24, doon nga itinuro ni Panginoong Kristo na ang pagsamba ay hindi nagagawin sa Jerusalem o sa bundok, no, doon sa balon ni Jacob na ginagamit na argumento ng isang Samaritanang babae, no? Hindi na doon. So ituturo tinuro ni Panginoong Kristo na ang Diyos dapat sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. So ibig sabihin, kahit saan ka, basta kilala mo ang tunay ng Diyos, pwede kang sumamba. Hindi dapat sa Jerusalem lang, hindi dapat doon sa bundok lang, kundi kahit saan. Because God is, nasa lahat ng dako. Okay? Omniscience ang Diyos, omnipresent siya. So kahit saan mo siya pwedeng sambahin, basta't kilala at tama ang iyong pagsamba, dapat sa espiritu at sa katotohanan. Yun ang konteksto sa John 4:22-24, kapatid. So next question, no? Yung pagsamba na kanilang ginagawa sa mga Hudyo, Israel, tanong ko, ano bang araw ang pagsamba nila?
Sabi na eh. Okay, sa Israel, sabat nila sa Sabado. Sa mga Israelita yan, no? Sabat nila Sabado. At sa Christian era, kapatid, babasahin mo ang pangaral nila Apostol Pablo sa Gawa 20 verse 7, nagtitipon-tipon sila para sumamba araw ng linggo. Acts 20 verse 7, kapatid. Sa Old Testament, of course, natural. Kasi Sabado ang pinili ng mga Hudyo na araw o ni Moises para gawing pagsamba sa Diyos, kasi tuutos talaga ng Diyos sambahin ang Diyos sa araw ng ikapito, at pinili ng mga Hudyo ang araw ng Sabado, kaya Sabado nila sinisamba. Pero sa panahon ng Kristiyano, kapatid, after Christ's resurrection, wala kang mababasa sa Biblia, sa New Testament na nangilin ang mga Hudyo o mga Kristiyano sa araw ng Sabat o yung Sabado, kundi araw ng linggo sila nagtitipon sa Acts 20 verse 7 at 1 Corinthians 16, 1 and 2. Araw ng linggo palagi, kapatid. Next question. Next question, bro. Yung pagsamba nila ay atin namang naunawaan na Sabado pa Sabat. Okay. Yung sa New Testament dyan, sa talata, no? Sa Acts 20 verse 7. So, na-change ba yung day? Change ba yung day? Sabat o linggo? Saan mabasa natin sa talata na yung Panginoon nag-change yung araw ng Sabat to Sunday? May talata ba tayo mabasa? Mali yung tanong niya. Ang tawag sa tanong na yan, fallacy of equivalence. Mali yan. False equivalence, fallacy of false equivalence, mali yan. Kasi ang nasa Acts 20 verse 7, nawala siya. Bigla siya nawala. Hindi nawala nung kumasa ka, bro. Ang layo ng inabot ng tanong mo sa akin, doon lang pala siya sa inano pa niya ako dinaan niya ako sa brother, dinaan niya ako sa kamang ba? Ano ba yung kamang sa Tagalog? Gapang. Dinaan niya ako sa ginapang na yung kung unang tanong niya doon sa First John 2:9. Ako 2:19. Ako sagot lang ako ng sagot. Ang tanong niya una kung anong relihiyon ang sinasabi diyan ni Apostol na Pablo na yung mga humiwalay ba, naging antikristo. Sabi ko, wala na kung Katoliko daw ba ang sinabi doon na iglesia. Sabi ko wala namang sinabi diyan na Katoliko. Pero kung titingnan mo yung konteksto ng Biblia, lalong-lalo na sa Greek text, sa Acts 9:31, Iglesia Katolis ang kanilang ipinapangaral na simbahan. Ibig sabihin, Katoliko ang iglesia na inaalisan ng mga nasa 1 John 2:19. Hanggang dumating siya sa punto rin dyan doon na sa John 4:22, sangayon ka ba na ang mga Hudyo manggagaling ang kaligtasan? So binasa natin, sinabi doon na kausap ni Panginoong Jesucristo yung Samaritanang babae na ang kaligtasan ay magsisimula sa mga Hudyo. Ay pinaliwanag ko sa kanya. Ang konteksto kasi niyan, nakik-argue kasi yung babae. No, kasi humihingi ang Panginoong Jesucristo doon ng tubig . Sabi ng babae, hindi ka naman Samaritana, Hudyo ka. Magkaiba yung pananampalataya natin. Ikaw sumasamba ka doon sa Jerusalem. Ako naman sumasamba ako dito sa bundok na ito, kung saan uminom ninuno naming Jacob sa tubig na ito. Kaya sabi ko sa kanya na in context kasi doon, nakala ko pa nga yung nagsabi ng babae. So nung binasa ko si Panginoong Jesucristo ang nagsabi doon na dito sa Hudyo magsisimula ang kaligtasan. Kaya sinabi ko sa kanya na sinabi ni Panginoong Jesucristo yan kasi noong unang panahon, ang Jerusalem man talaga ang pinili na Diyos na bayan. Kaya doon talaga mag-umpisa ang kaligtasan kasi sila ang pinangakuan ng Mesiya na magliligtas sa kanila. Kaya yun ang context doon.
Pero hindi yun nangangahulugan sa panahon natin ngayon, ang ating kaligtasan na ay magdidepende na sa mga Hudyo. Hindi. Kasi sabi nga sa Mateo 23:15, yung mga napaanib sa katuruang Hudyo, may impyerno nga eh. Mateo 23:15. So hindi na magdidepende ang ating kaligtasan sa mga Hudyo, kundi sa ating Panginoong Jesucristo na. Acts 4:12, di ba? Walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Pangalan lamang ni Jesus, Acts 4:12, hindi na sa mga Hudyo. Na-sense ko parang ang ano na ito is parang patungo na ito sa Sabat. So hinayaan ko lang siya magtanong. Then dumating siya sa pero aminado ka na sa John 4:22 ang kaligtasan magsisimula sa Hudyo. Sabi ko, oo nga, sa kanilang panahon. Sa kanilang panahon, sa ating panahon, hindi na. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sige, pero sabi na, sige, basta sangayon ka na mag-uumpisa sa Hudyo ang kaligtasan. Sabi ko, yes, ayon dun sa John 4:22. Kasi, ang konteksto kasi dun sa panahon nila eh. No? So, sige, sangayon ako. Sabi niya, okay, dahil sangayon ka, yun bang kaligtasan, kinakailangan may pagsamba? Sabi ko, parang patungan sa Sabat. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.